Magandang tanghali mga kabady rangers, active and retired, including their loved ones. I am retired Sergeant Major Oscar Lubidioro, Officer Class 25-77. I retired way back in 2013 after finishing 38 years and 5 months of active military service. Dito nag-umpisa halos ang karir ko bilang isang sundalo. Although I was enlisted somewhere there, pero dito talaga nag-define ang future ko, how I would be a successful soldier. Makikita nyo sa likod ko, yan ang tinatawag na Sang'an Hills. Name after Captain Sang'an, or Major Sang'an, I should say. And as a retired Sergeant Major, I would like also to inform you kung ano yung naging military service ko for that 38 years. After my graduation sa Ranger, I was made organic of the Scout Ranger Training School dahil nakitaan siguro akong potential as instructor. By the way, nakikita nyo yung mataas na kahoy na yan? Dito nagtayo ng treehouse si legendary Samuel Yusero Blade Bulagay, na ngayon ay isa ng Americano citizen. And ang dinadaanan namin ngayon ni Idol Dennis Ciclarin ay gilid ng Scout Ranger Headquarters. We are proceeding towards the dating admin building ng Scout Rangers. Yang nakikita nyo to my left is the known distance range or KDR. Diyan kami sinasanay para bumaril using long and short firearms. And that is also the place where the much dreaded confidence firing is being held. If you want to find out more on what is confidence firing, you have to ask Ranger graduates about it. Kapag hindi ka pumasa dyan, dalawa lang ang pupuntahan mo dyan. Either you will end up, kung bulong man yung kabady mo, you will end up as a casualty or 6 feet below the ground. And the other one, graduate ka as a Ranger. Okay. Far beyond, about a kilometers away, air distance, yung tinatawag namin noon na twin tree, naging lone tree, naging no tree, dahil dinali ng mga illegal loggers. Wala na. So, we are now nearing the former Ranger Headquarters. Itong mga nakikita ninyo, obstacle course, gawa na yan ng 2nd Infantry Division for their DTS training or Division Training School, mga nagtitrain ng personnel nila. You want me to demonstrate? Siguro si Colonel Ciclarin mo na mas bata ito sa akin. Okay, so nandito kami ngayon. So yan yung Sang'an Hill na dito kami nagrat. Pero masaya kami nagrarat dito dahil volunteers lahat kami na mag-ranger. SM, Yes, sir. anong klase ng mga estudyante na volunteer ng panahon mo Well, na mag-ranger? kabataan. Dapat from rank PFC to sergeant. Kasi pag nag-ranger ka, na mga medyo tigulang na, may paglalagyan ka. Because during the time, Scout Ranger course is the MOA, I should say, the curriculum lasted for 6 months. To be extended kapag hindi ka na enkwentro during test mission. Meron nga noon inaabot 1 taon. Luckily, 6 months, after 6 months in a couple of weeks, graduate kami dahil na-encounter sa Mindanao yung isang grupo. So, SR Class 25, sina Choy de la Sala, Exactly. ang iyong classmates. Okay, sir. Siya. Maswerte siya at lahat ng pinuntahan niyang lugar may enkwentro. Because to be honest with you,
kapag natunugan ng mga kalaban na nandyan ang Rangers, talo pa nila ang Iwas Marino. 1977 SM yun. Yes, sir. Napaka ano nun. Mainit na mainit ang labanan nung panahon na yun. Exactly, sir. Kami kasi, yung grupo namin, dito dinala sa Kalinga Apayao area. We are looking for Commander Balwig. So nandito kami sa pistol range ng Wala pa yan, sir, noon. Okay, so dito tayo. Punta tayo sa Miami Beach. so kasalukuyan tinutour namin kayo sa old SRTS. May old tsaka actually ito yung older. Doon sa old ako dumaan ng SRTS way back 1993. So makita mo si Sergeant Major strike like a panther. Mga contemporaries ko sa edad at saka sa class, bakit malakas ang tuhod ko? Dahil araw-araw naglalaro ako ng tennis. Talaga. So, may grupo dito sa Tanay na maraming mga retirees nandito dahil ang ganda ng klima. And then nandito rin yung Scout Ranger Alumni Association. Yes. Sa Miami Beach tayo, sir. Okay. Wala na yata tubig. Ayaw, So, meron. pero SM, Yes, sige sir. nga, isuit-tweet nyo muna kami. Alright. Visible siya, sir. Yeah. Malaki. Alright. Ang nakikita niyong building na yan, as is yan, way back, when the Scout Ranger Old School Mm. was activated. 1971 to. 1971. Mm. The same building, the same structure. And that building defines whether you are going to graduate or not. Dahil dyan, nagbubod yung mga maartiyo. Mm. Diyan tatagaktak ang luha mo. Kasi 3 months before graduation, you will be adjudged there if you are going to graduate or not. So, nandyan din ang mga opisina namin. Kaya very memorable place yan ng old school ng Ranger. At ito, hindi pa ito ganito noon. Bato-bato pa ito. At wala pa yung mga kahoy na yan, maliliit pa yan. Na kami rin yung class namin na nagtanim. So after 49 years, ayan na yung mga kahoy. Kami nagtanim yan. Under the leadership then of Major Pogi Ricardo Brillantes. Napakalupit na mama. Pero marami kaming natutunan. Because of him, naging instructor ako. And naging magaling din akong manunulat. So ano SM ang tinuturo mo dito dati sa Marami, sir. Sa SRTS? Ranger. O sige, ano tayo? Ikot tayo dito Hanggang sa makarating ako sa OCS, ganun pa rin ang itinuturo ko. Map reading, firefighting SOP, guerrilla and anti-guerrilla warfare, memory training, and about that field training exercises, combat maneuver, dyan sa mga kabundukan ng ano to, ng Sierra Madre, including Mount Sembrano. Ako ang gumagawa ng FTX at saka combat maneuver plan. Okay, sir? Tapos ano pa yung mga yung medyo may controversial tayo na training nun, yung slide rule tinuturo po sa class nyo pero sa amin hindi na. Yung slide rule, yung sa uling class namin yan, itinuro. There are 3 subjects in slide rule, or sub-subjects I should say. Merong kidnapping, bank robbery, and silent killing. Nakulong ako sa Binangunan dahil nahuli ako ng pulis. Our subject then was bank robbery. Ang contact lang doon sa bangko ay yung bank manager and our course director. Kaya pag minamalas-malas ka at hindi ka marunong, talagang may paglalagyan ka sa security guard at saka sa pulis.
So, Pero wala na yung ngayon. wala na yun ngayon. Kaya kasi nauso yung mga kuwan because of those who were discharged Mm. na talagang ginamit nila. Ginamit sa Meron ibang yan. bagay. Okay. Pero nasaan yung Miami Beach nyo nun, SM? Okay, sir, ito. Kasi ngayon, Boracay ang tawag. Ang lubluban ng Ranger. Nung panahon nyo pala, Miami Beach. Ito, ang tinatawag namin noon ng Miami Beach. Kikita naman nyo yung kulay ng tubig, murky, almost green. Diyan kami tinuturuan mag-water survival. The water survival is composed of 3 events. Unexpected entry, 15 minutes float, at saka combat swim. When we say combat swim, kumpleto ka sa combat sa naka-combat boots ka with pack. Kapag hindi mo yan natawid, hanggang dito yan eh. Lumiit kasi dry season. Itatawid mo doon hanggang sa kabila. Diyan din kinaganak yung commando crawl sa lugar na yan. Kapag hindi mo na ipasa yung swim test, then you prepare to go home, magkuhan ka na, pack up ka na because you cannot be a ranger if you do not know how to swim. Gaano kahirap ang Ranger training nung panahon nyo, SM? Mahirap na mahirap pa rin ngayon, pero talagang ikwento mo nga. I cannot compare, sir, with all due respect, to the younger generation of rangers as compared to the old school of rangers. But then, alam niyo, yung namin, dito rin namin kinakandak yung battle indoctrination. Ano ba yun? The battle indoctrination is that at about 5 meters to 20 meters distance, babariling ka using the important rifles about 3 feet or less sa side mo. Gagapang ka dito, papunta sa kabila. If you survive this Miami Beach, pagdating mo sa kabila, may pag-asa kang graduate. So lumalangoy ka, SM, sabay binabaril? Ang battle indoctrination No, noon? because we know that the bullet might ricochet. Mm. So, ginagawa namin yung dito kapag walang tubig yan. Otherwise, doon namin ginagawa paakyat doon sa View Park. Wala pa yung mga kahoy na yan. Or somewhere else, papunta dyan sa ginawa ngayong firing range, pistol range I should say. For the record, ako ang gumawa ng black book ng Ranger, 22,000 plus ang graduates. Dalawa lang ang foreigner na naka-graduate dito, 2 Singaporean. Hindi ko si rinabutan yung class 23 yata yun, no? Class 24. Oo, tapos pero ito talaga yung kasikatan ng Ranger, hindi naman sa pagbubuhat bangko, pero ito yung hindi ko mapareho kami Ranger ni SM eh. Talagang dito nahubog ang mga mandirigma talaga. 1971 hanggang 1997 dito talaga. And hanggang ngayon, magdirigma pa rin, pero marami ang dugo at pawis. At dito nahubog ang kabayanihan talaga ng mga Ranger. SM, no? Yes, sir. I agree with you because those legendary rangers na buhay pa hanggang ngayon, that includes General Javier, ikaw din, Choy de la Sala, Master Sergeant Jumento, just to name a few. These are legendary rangers na dito lahat dumaan. Pati ikaw, sir, dito ka rin dumaan. Dito. Ako, hindi naman ako legendary. Kunyari lang siguro. Because lakad tayo. Kumbaga, si SM kasi made his name as a legendary instructor dito sa Ranger, and yung students kasi are only as good as their instructors kasi, na kung ibang level, kumbaga ibang level yung standard. Kaya ako noon straight out of West Point, dito ako dumiretso. Pero doon sa kabila, diyan lang sa kabilang bangir ng SRTS. Meron din sila ko ditong yung natakot ng gusto sa memory training.
Ano ba yung memory training? Yung bigla na lang may sasabog na ano to, walang kaalam-alam yung estudyante that is kwan lang, part of the subject. Merong isang class noon na hindi na bumalik yung ilan dahil nagpapatayan daw sa ranger. But the purpose of that actually, that memory training is ano to, stability. Doon malalaman kung nervyoso ka o ano. Kasi makikita mo may ranger na nagbabarilan, mayroon na lang biglang sumasabog sa gitna ng formation. Anyway, we are approaching the main barracks of the ranger. So ito dati, original na rin to SM? Yes, sir. Pinalitan lang yung bubong, but the structure, yung pagkagagawa, siya pa rin. Diyan kami natutulog at nagigising ng after 3 or 4 hours of rest. Pag estudyante ka, dito ka magbabaraks, papatulugin ka ng EI mo mga 10 to 11 o'clock habang nagsishine ka ng combat boots mo. Gigising ka ng 3 o'clock for the following day, reveille and road run. Saan ang rebellion nun SM? Doon sir, sa harap na yun. Yung harap Sa harap mismo. ng admin building. Pero itong chining bar, Ay, yan sir ay bago ka kumain. or so original pa to? Original yan. Oh, sige. Kami rin na naglagay niyan. So again, currently iniikutan natin yung old. Itong building na tong barracks, basag-basag ang salamin yan pagkatapos ng every class. Papalitan kasi bibilangan ka ng 3 counts, megit kayong 50, lalabas dyan sa isang pinto. So, yung iba sa bintana, tatalon, siyempre basag. So, ganun yan. 3 counts, dapat nasa labas ka ng barracks. Otherwise, diretso ka doon sa Miami Beach. Saan ang mesol nyo dati SM? Ito, sir. So ito muna tayo. So again, Sergeant Major Oscar Lobedjoro, Israat, Tanay, and Rizal chapter. Okay? Nasaan tayo ngayon, SM? We are directly in front of the chinning bar. Ganito yan, chinning bar. You're not like this, but like this ang pag-pull up dyan. You have to make 7 proper pull up para ka dumiretso sa pintong yon at makakain ka. Kung hindi ka maka-pull up, medyo may paglalagyan ka. Hindi ka makakakain ng tanghalian. Or maybe pagbigyan ka ng EI with counts. You have to finish your meals in 10 counts. Pero mag-uumpisa sa 5. So that's it. Kaya sa ranger makikita mo payat na payat, pero malalakas. Okay? At saka hindi lang yun. Pupull up ka dito na mayroong buhangin sa likod. 10 kilos of sand nakalagay sa rucksack. Bubuhatin mo yun pag ano. Okay? So madali lang mag-ranger. You can give it a try. Okay, so ito yung formation area nyo. Ito formation area. Right there sir, sa may basketball court na yan. Yan. Diyan kami nagre-reveille for almost 1 hour. Tapos road run na. Sa kainan naman, dito ang formation sa kainan. Tapos diretso sa chinning bar. And sa harapan, sa may right side na yan, that is the classroom. Yan yung classroom ng Ito? ranger. Oo. Hindi yan aircon. Ventilador, maswerte na kung meron. So, pag taginit, para kang nasa sa impyerno. Pag nakatulog ka, diretso ka sa pispan, di nakapagpalamig, lamig ka. But, to tell you frankly, that is the place where my teaching skills were honed. Diyan ako natuto, corporal pa lang ako, nagtuturo na ako sa ranger. So, Natuloy sa OCS, kaya medyo kung bagitong instructor may paglalagyan sa akin. Mayabang ano. Ganun po kasi ang mga sergeant major. Dapat may counting yabang, pero kayang panindigan. Graduate po ako ng US Army Sergeant Major Academy, class 55, that's 2004-2005.
At ako po ay naging 4th Sergeant Major ng United Nations Peacekeeping Mission in Liberia for 14 months. And before I retired, in 2013, ako yung Sergeant Major ng AAP Medical Center. Maraming salamat. Sa ngayon po, I'm still busy sharing my skills in teaching sa simbahan. And from time to time, na-invite ako ng 2nd Division para magturo sa mga personnel nila. Thank you very much. Thank you, Sir Dennis, for giving me the opportunity to brief our co-rangers, active and retired, including their families, yung mga loved ones ng rangers na retired or active. Dito dati, hinahasa yung mga mahal nyo sa buhay na sundalo para makasurvive sa combat or anywhere else, because in Ranger, we are equipped with skill, stamina, and spirit. Nobody in the armed forces offers to skill. And that is totoo yan. Thank you so much, sir, and a pleasant day, everyone. Thank you, SM. Thank you, sir.